kanina. Gusto ko lang isa-isahin mga ka-GP Natics, no? Yung pagkapanalo po dito ng anak ni Congressman Romeo Acop na si Philip Bong Acop, mga kababayan, sa 2nd District ng Antipolo, ay nag-iiyakan po ang mga DDS ngayon. Ha? Particular na po yung mga DDS na nag-endorso pa, mga kababayan, kay Red Llaga. Sino-sino pa yung mga yan, GP? O syempre, unang-una na si VP Sara Duterte. Mga kababayan, nandyan din itong sila Jimmy Bondoc, nandyan sila Jay Sonsa, nandyan mga kababayan si Perdito Pasio. At ang kanila pong mga survey, mga ka-GP Natics, na pinapakita na kanilang mind conditioning na alam natin ngayon, dapat talaga wag tayong maniwala sa survey ng mga DDS. Landslide! Mga ka-GP Natics, lamang na lamang sila sa mga survey. Hindi ko alam kung saan nila nakuha yung survey. Pero, pagdating ng mismo ng halalan, durog na durog ang mga bata ni Sara. Durog na durog ang inendorso ni Sara. Ano ibig sabihin nito, GP? Simple lang, mga kababayan. Ha? Malakas lang sa troll si Sara. Mga ka-GP Natics. Bakit? Ilang beses nang nabukelya. Tingnan nyo pagdating po sa Maynila, mga ka-GP Natics. Sa Maynila, nung panahon ng halalan, inendorso niya yung kalaban ni Joel Chua. Inendorso niya yung kalaban yung isa pang kongresista doon. At tapos, yung kay Abante, mga kababayan, inendorso niya rin yung kalaban ni Abante. Lahat yun natalo. Yung isa na disqualify. Diba? Pero yung dalawa, mga ka-GP Natics, yung dalawa, okay? Idurog si Sara. Kita nyo ngayon si Joel Chua na mga mayagpag, mga ka-GP Natics, isa sa mga bumabatikos sa kanya, isa sa mga nagpahirap ngayon sa laban po, mga kababayan, doon sa impeachment, di ba? Tapos si Jinky Luistro. Sino ba ang itinaas inendorso ni Sara Duterte? Si Rene Abu. Natalo na naman kay Luistro, mga kababayan. Ano ibig sabihin yan? Wala na pong Duterte magic. 'Di ba? Mataas lang sila sa survey. Kasi yung survey manipulated. Yung survey, mga kababayan, nagagawan nila ng paraan para palabasin. Kaya ngayon nagrereklamo etong si Mark Tolentino, kaya naman pala abogado pala siya nitong si Red Llaga. Kaya ngayon ang ginagawa nila, mga ka-GP Natics, una, nag-file po sila ng disqualification laban kay Philip Bong Acop, kay Congressman. Pangalawa, mga kababayan, nag-file na naman sila ngayon na pigilan daw ang proklamasyon ni Congressman Philip Acop. Grabe talaga, mga ka-GP Natics. So, bakit naman natin nasabi na talaga naman wala na silang power? Kasi ganito po yan, mga ka-GP Natics. Sorry. Ito po kasi yung survey nila, yung nasa baba. Yan Yan yung survey nila, di ba? Partial and unofficial survey results. March 11. Kita nyo naman po, mga kababayan, ang margin. Di ba? 78, 20% lang si Bong Acop. Pero mga kababayan, si Red Llaga sobrang lakas sa survey dahil inendorso daw or inendorso ni Sara Duterte. Wow, mga kababayan. Sa survey naman, nilampaso ang kanyang kalaban na anak ni dating Congressman Acop na si Philip Bong Acop. Pero, anong nangyari sa panahon na ng eleksyon? Siya ang nilampaso sa eleksyon ni Bong Acop sa final result ng botohan at bagong congressman ng 2nd District sa Antipolo. Ganyan ang mangyayari kay Sara na mataas kuno ang resulta sa survey na alam naman ng lahat, mind conditioning lang dahil nababayaran ang nagsisurvey ng mga politiko para pabanguhin ang pangalan nila. Tumpak, nakuha mo kabsat! Diba? Ganyan naman talaga, mga ka-GP Natics
Kaya nga sabi ko sa inyo, totoo po yung nangyayari sa mga rally. Bakit, GP? Diba kapag sa social media, napakadami. Napakadami po ng mga nanonood sa mga DDS. Pero magtataka ka mga kababayan, yung mga comment ay halos sila-sila lang. Diba? Ang daming nanonood. Pumunta ka sa live ng mga DDS. Ang daming nanonood pero yung comment sila-sila lang. Oh. So maliwanag na ito ay mind conditioning. Pumunta ka sa mga rally, mga ka-GP Natics. Doon sa rally, bakit hindi sila nakakakuha ng maraming audience? Bakit walang uma-attend? Kasi mga kababayan, yun ay mga troll lang. Kumbaga, iilang tao, 'di ba? Pero ang hawak ng account ay 50, 100. Ganon. Maliwanag na tinatarantado tayo ng mga ito. O ano pang sabi dito mga kababayan? Ganyan, ang totoong bilang yung panahon ng botohan dahil tunay na mga tao ang boboto. Hindi yung mga troll farm ng mga Duterte. Basag na naman sila. Totoo nga naman, kasi mga kababayan, hindi naman makakaboto yung mga troll farm. 'Di ba? Kahit sabihin nyo, totoong tao yung troll farm na yan, isang tao lang ang umahawak, hindi nyo pwedeng i-multiply yung bilang ng boto niyan. Kapag boboto yan, isang tao lang po ang bilang niyan, hindi po 100, hindi 50. Diba? Mga ka-GP Natics, anong resulta? Mga ka-GP Natics, landslide. 60,051, 12,000 lang kay Red Llaga. Sino ba naman ang mga nag-endorso kasi mga ka-GP Natics? In-endorso ni Mark Tolentino. Ito. Wala ring sound. Sigurado po tayo ang iboto natin si Red Llaga. Sigurado po tayo na walang paletang pitpit si Red Llaga doon sa Kongreso. Talagang may banat pa. Walang maletang bitbit. Ang bitbit po niya sa Antipolo City ang pagbabago at matinong serbisyo sa lahat po na taga-Antipolo. Yan ang unang endorser mga ka-GP Natics. Sino ang sumunod? Mga kababayan? In-endorso ng Inday para sa bayan. Maisog. Mga kababayan, ilan sila? 1, 2, 3. Kasama na si Mark Tolentino. Ayan, in-endorso. Mga ka-GP Natics, sumunod na endorso. Nag-endorso sa kanila, ito si Jason Sa. Ay, magandang hapon po sa inyo lahat. Ito po ang inyong lingkod, Jason Sa. Nagpupugay at nag-aanyaya sa inyo na samahan tayo at sa pagbabago ng syudad ng Antipolo. Huwag po niyong kalilimutan ang pag-asa natin dyan, si Red Llaga. Ay. Salamat po. Ulitin natin, Red Llaga po tayo lahat. Nalagas ang boto. Red flag. Red flag. Ang nag-endorso pa naman kasi mga DDS, mga kababayan, sa bagay, si Red Llaga, tinignan ko kanina yung kanyang profile, isa din palang PDP. Isang PDP rin si Red Llaga. Ibig sabihin, wala na silang kwenta. Okay, sino pa mga kababayan ang nag-endorso? Ito si Tupacio. Mga ka-GP Natics. Kumanta pa to kumanta pa to si Tupacio. Ayun lang. Walang sound. Walang sound. Pero mga kababayan, nakita nyo naman. Ayan, ipi-play ko na lang kahit walang sound. Pangit kapag walang sound. Lagyan natin. Lagyan natin, guys. Pangit eh. Lagyan natin ng ng sound. Ikalawa, para sa
kongresista ng ikalawang distrito ng Antipolo. Walang iba kundi si Red Liaga! Tinatawanan lang mga ka-GP Natics, parang ano kung ako sa iyo Red Liaga, dapat sinabi mo independente ka na lang. Diba nakita mo yon, nakita mo ang resulta? Mismong ikaw pinapaikot ng mga kasama mo, kunwari landslide para sa'yo. Yung pala mga kababayan, dahil ito nga po ay mind conditioning, pati ikaw tinatarantado nila. GP, unano ka mo. Oo nga, si Tupaksyo. Unanong Tupaksyo, di ba? Mga ka-GP Natics, sino pa yung nag-endorse dyan? Si Jimmy Bondoc, di ko na maipakita. At syempre, huling-huli, mga ka-GP Natics, si BP Sara Duterte. Diba? Ayan o. Ayan, yung picture na yan. In-endorse niya. Tinaas ba yung kamay, mga kababayan? Sa kilikili lang naman umabot. Diyos ko, kahiya-hiya kayo, BP Sara Duterte. Ibig sabihin yan, mga kababayan, sabi ko nga kanina, mukhang hindi tumatalab. Sabi ni Montulpo, yung mga DDS talaga hanggang kay Digong lang. Mukhang hindi tumawid kay Sara Duterte. Kasi wala siyang wala siyang kapil-apil, mga kababayan. Meron lang siya apelyidong Duterte, pero wala siyang apil. Diba? Kumbaga, mga ka-GP Natics, wala siyang hatak sa mga tao. Si Digong, maaari pa kasi makikita nyo naman kahit nakakulong. Pinapakain pa nila yung mamang karton. Diba? It went down south so quickly. Sabi ni Ma'am Elizabeth, napisa. Parang napisa nga, mga ka-GP Natics, lalo si Unano. Yari ka? Sino ba mas maliit? Si Tupaksyo o si Aling Maliit? Parang mga kababayan, parang kung ako ang parang mas maliit si Aling Maliit. Mga nag-endorse, puro ungas. Ayan, mga kababayan, sa kubeta ng napunta. 'Di ba? Kaya kayo, huwag kayong magpapa-endorso kay Sara at sa mga PDP at sa mga DDS dahil masisira ang buhay nyo. Yari ka? Sira talaga buhay nyo dyan. Ito pa, mga ka-GP Natics, ito ang magandang panoorin. Grabe po, mga kababayan, bumaliktad na daw si